So for today's video, itong si Honda Beat version 2 2023 model, nagkaroon siya ng issue ngayon. Bali, nagamit ko pa siya nung previous vlog. Ay binyahe ko pa yan, Bulacan papunta dito sa San Juan. Tapos nung gamit na siya ni Tato, kaninang umaga daw, papasok siya sa trabaho. Tapos bandang Broadway, habang huminto daw siya sa stoplight, bigla na lang namatay. Tapos ayaw na mag-start. So check natin. Yan, pagka in-start siya, ayun o, ayaw magtuloy. Ganun lang siya, pakinggan nyo yung makina. Nagre-redondo lang siya. Tapos sa kickstart, ayaw din niya. Ayun o, hindi siya nagtutuloy. Isa pa. Yun, ayaw na. Sige, try ulit natin. Push button. So, check natin yan. Double check natin kung ano nangyari. Bali, wala tayong diagnostic tool, so kailangan hubaran natin siya. Titrace natin yan kung ano nangyari dyan. Time check tayo ngayon. 3:36 PM. Tapos titignan natin kung gaano kahaba natin siya ito troubleshoot. Kung ano oras tayo matatapos. So sa case niya, ang una kong naisip yung harness niya dito. Ito. Kasi may issue ang Honda Beat dati na pag nakikiskis yung harness niya, pag tumatama siya dito sa may matulis dito parte ng airbox. Tapos nababalatan yung wire na susugatan. Pero kasi nung bago-bago ito, wala pang isang linggo, inayos ko na yung harness niya ito. Naka-cable tie na yan eh. So imposible na siyang masugatan. Tapos chinek ko naman, wala naman sugat. Tapos syempre, hindi naman yan mamamatay yung makina na walang dahilan. Meron to kasi nabaha nga ito. Ito yung buong bahay, nabaha ito nung bagyong Karina. So lubog to, buong motor. Ngayon, ang isa pa sa check natin, yung fuel pump niya. Pero yung fuel pump niya gumagana naman eh. Pagka inon ko yung susi. Kaya no, maririnig nyo na may tanggalin ko to. Yung fuel pump, tutunog yan eh. Ibig sabihin gumagana. Okay, so gagawin natin, double check natin tong linya papunta dun. Para kasing walang pupasok na gasolina. Tapos ito lilinisin lang kasi kaya sabi ko nalubog ito eh. Sama to syempre. Itong sa fuel pump niya, yung linya. Pag nakatanggal siya, tapos inon mo. Wala kang maririnig dyan pagka inon mo siya. Wala siyang ugong, ibig sabihin walang positive na nakakonect. So pag kinonect ulit natin siya, yan, i-on natin, so, maririnig mo may tunog. So try natin linisan ito. Tapos silipin ko siguro yung fuel filter niya. Kasi tinanggal ko na rin yung air filter. Wala pa rin eh, ganun pa rin eh. So dito tinanggal natin yung linya ng gasolina papunta dito sa kanyang makina. Dapat ito pag in-start may lalabas na gasolina dito. I-start mo di. Up. Oh yun, so makita natin meron nga. Isa pa, konting pindot lang Oh yun, isa pa. So meron nga. So okay ang kanyang fuel pump. Malakas naman yung binibigay na gas. Check na muna natin itong linya niya. Linisan natin yung linya papunta ng makina. Tingin ko hindi naman kailangan yung fuse i-check kasi nagre-redondo eh. Pero sige, check pa rin natin yan. Yung isa. Ito okay ito. Itong isa. Goods din. Ito. Okay din siya. Ito. Puti. Goods. Ito okay din. Itong isa. Yun, ayos din siya. So wala talaga siya sa fuse kasi nga may power naman. Ito lang para lang makasigurado, di i-double check na.
Wala kasi akong dalang tester. Kailangan ko lang masilip tong ilalim. Check natin yung linya dito. Itong harness niya, ito galing to sa susian eh. Papunta siya sa likod. Punta dito sa may computer box to. Hindi naman siya nagalaw eh. Magmula dito. Doon, papunta siya doon. Check natin lahat ng yung mga linya ng wire. Ito na yung spark plug cap. Tinanggal na yan. Yan, tingnan natin kung tatalon yung kuryente. Sisipain mo lang. Sige. Sige pa. Sige pa. Kita natin walang walang spark. Gumawa na lang tayo ng tester. Yan yung mahaba, nasa negative kasi ito yung positive. Ito yung pinaghinalaan ko kanina, yung positive ng ignition coil, pero goods naman siya. Hindi pala naka-on. Yan, testing natin, naka-on na yung susi. Yun. Good naman yung niya, positive niya. So ayun na nga, time check. Alas 8 na ng gabi. Yun, hindi pa rin siya mag-start. Pero nakita ko kasi dito sa ignition coil niya may pumapasok na kuryente. Goods ang connection ng supply papunta rito sa positive, sa black and white na wire. Ang problema, from ignition coil, high tension wire papunta ng spark plug, wala siyang supply, walang kuryente lumalabas kahit na itapat mo yung high tension wire dito sa sa body ground. So time check, 9:04 PM na. Dito naman tayo ngayon maghahanap ng yung mga wire na to sa harness niya. Titingnan natin kung may sugat, isa-isayin natin yan papunta dun sa ECU. So ito na, kinabukasan kasi kinuha ko yung mga tools ko sa Bulacan. Ito na, nakita na natin. So wala siyang check engine sa susian. Nakita natin So ito wala siyang check engine. So hinanap ko siya, inisa-isa ko to dito sa harness kasi pag nag-check engine siya, possible CKP yung error 5 long, 2 short na blink. So ito, inisa-isa ko rin siya, wala talagang dito, walang nabalatan o nangat-ngat. Tapos siyempre binaklas ko na yung harap, kaya na siya, hubad na. Nadali na. Buti hindi pa kami nakabili ng ignition coil kasi sabi ko gusto kong manumanuhin na na hubaran talaga yung motor. Ito nadali. Yun. Ignition coil papunta ng ECU. Nakita nyo yun, yung putol ng wire. Nabalatan siya eh. Hindi ko na kung nangat-ngat to. Yan, pag binaybay mo ngayon yan, kung saan pupunta siya, dito siya papunta. Dito sa itong dilaw. Ito sa ibaba nung black and white na wire ng ignition coil, ito siya. So dito pala sa ilalim, yun, tinikman lang nung daga. Kaya ang gagawin natin dyan, ayusin natin. Tapos start muna natin. Kasi goods naman lahat eh. Nalobat na yung battery, kakaredondo eh. So yung mga problema ng Honda Beat nyo, basta walang check engine tapos ayaw mag-start sa push start saka sa lagi yung check yung dalawang connection ng ignition coil. Kasi may pumapasok na kuryente, walang lumalabas. So ito yun. Ayusin ko muna tapos start natin. So ito, pinag-connection ko na siya. Yan. Sinama ko na, pero testingin muna natin yan siyempre para sigurado. Check natin ulit, walang check engine talaga yan, walang nagbi-blink. Kick, one kick lang to eh. Ay, teka. Mali pala, hindi ko pala nailagay ito. Saan ba yun? Hindi pa pala nakalagay. Pati pa pala yung spark plug kasi tinanggal ko rin to kanina eh. So ito, wag natin kakalimutan tong kasi tinanggal ko kanina siya. So dapat to laging nakakabit. Kasi pag tinanggal mo to, hindi mo ma-start yung motor. So testingin natin Pinagdugtong ko na yan. Ito, magkadugtong na to. Yung sa papuntang ignition coil yan, pati yan. Testing natin.
Ito yung ano ito yung harness nung side stand sensor. Okay. Wala, di ba? Oh, kabit ngayon natin 'to. Yun, so nakakabit siya pero nakatanggal na siya sa sensor. Kumbaga magkasama na yung dalawang wire na yan. Pag pinaghiwalay mo kasi yan, yun yung parang laging naka-side stand. So mamamatay. Pero kaya inano ko kasi nagkakalawang na yung side stand, linisin muna. So okay na yan, nakakabit na siya. Kikita nyo, one kick lang yan. Di ba? One kick. Okay na siya. Oo. Para ma-full charge mo na yung battery kasi nalobat na kakaredondo nito eh. So, ganun lang siya yung problema niya pag na-experience nyo sa Honda Beat yan. Babaybayin nyo talaga yan. Tama, hubad buong motor talaga to. Isang wire lang yan, basta walang check engine, isang wire lang yan may problema. So, testing natin yung kanyang battery. Kung nagkakarga. Kasi kanina nag-11 point ano lang siya eh. 11.9 eh. Yan, nagkakarga naman siya. Nasa 13. Yan, pag pinatay natin, tingnan natin. Nag 12.3. So tingnan natin kung pwede siyang i-push button. Oh, yun, pwede na. So nagkakarga na siya, okay na. Nag-charge na. Isa pa. Kasi inailobat na to nung ano eh, kakaredondo eh. Okay. Pindot. So yun lang, i-fix ko na lang to. Ayusin ko to, babalutan ko maigi. Kasi ang iniisip ko kapag hindi ko nadali doon sa ilalim, kasi kayo na parang tinatamad akong babaybay ilalim. Dito ko na siya kukunin. ECU papunta na dito sa may ignition coil. Pero siyempre pangit naman yun dahil may naka-design naman talaga siya na dadaanan. So okay na, all goods na siya. Basta walang check engine, tandaan nyo, isang wire lang yan, may problema dyan. Tapos pag may check engine naman siya, 5 mahabang blink, tapos 2 maikli, automatic nandito ang problema mo. Sa may CKP. Dito. Either dito nagngat-ngat yung daga, o kaya yung sakit nito sa dulo masyadong nakadikit dun sa makina. Yung itim na yan, yung sakit na yan, pag masyado siya nakadikit sa makina, nasusunog siya, naiinitan. Kaya nagdidikit yung mga wire. Kaya yun yung pag may check engine. So kahit wala kang diagnostic tool, basta matyaga ka lang mag troubleshoot, dali mo yan. So okay na, charging niya. Patayin natin ulit. Yun, nag 12.4 na siya. So okay na, bihisan na natin ulit siya. Ito na yung huling tornilyo. Wala tayong extra tornilyo ngayon. Tapos binalik ko na rin pala yung sensor ng side stand. Okay, good. So, okay na. Goods naman na siya. Okay na yun.